Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kaibigan at mga kababayan. Ako po ay si Paolo Benigno, Aquino III. Ang tawag sa akin ay Damdam. How does that feel na carbon copy ka ni Tito Ninoy? It's really not the face, it's the hairline. Is the hairline? Pareho kaming hairline. Yun yung analysis ng isang nakausap ko, ha? The glasses helped a lot too. Sumulpot agad yung Bam Aquino, ha? Sino ba yan? You know, so young. You know, a young man too much in a hurry. Well, alam niyo, diba parang ganyan dating eh? Kung tingin niyo, wala kayong kakayahan na baguhin yung mga bagay-bagay that you can't make a difference, huwag ka na tumakbo. Yang mga nabanggit ninyo ay napakasarap pakinggan. Opo. Sa totoo lang. At karamihan sa mga sambayanan, yan ang iniintay. But you know, it's the same statements from everybody. All of you candidates, everybody will say that. Every time there's election, Senator Bam, lahat ng kandidato, yan ang nadidinig naming mga botante. Paano? Sa edad na 36, siya ang pinakabatang senador na nahalal noong nakaraang eleksyon. At bagamat kapangalan niya ang dalawa sa pinakaprominenteng tao sa kasaysayan ng bansa, ito po'y sila yung tiyuhin niya si Ninoy at yung kanyang pinsa na si Noynoy, malinaw na may sarili siyang diskarte at mga prioridad. Ngayong gabi, mas kilalanin natin si Senator Paolo Benigno Bam Aquino IV dito sa Powerhouse. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kaibigan at mga kababayan. Ako po ay si Paolo Benigno, Aquino III. Ang tawag sa akin ay Damdam. Naaalala niyo pa ba ang boses ng batang ito? Isang munting tinig man para sa ilan noong dekada 80, nagsilbi itong inspirasyon para sa mga Pilipinong sabik sa kalayaan. At ngayong nasa tamang edad na siya, muli raw niyang ipagpapatuloy ang nasimulang advokasya. Teka muna, paano ba nagpalaki ng ganyang klaseng bata? Kinatawag kitang bata because you know, you're 36 years old. Opo. You're as old as my... Yeah, never mind. Saan ba nanggaling yan? So what kind of environment did you grow up in with your parents, no? Siyempre, the family. Well, alam mo naman, Tita Mel, no? And ito naman lagi ko rin itong sinabi during the campaign period, hindi naman to sikreto. Napakalaking bagay talaga yung pagkamatay ni Tito Ninoy sa buhay ko. No? I was 6 years old nung pinatay siya. And yun yung naging napakalaking impluwensya sa buhay ko. My whole childhood, my whole formation, bumabalik po lagi dun sa panahong pinatay siya. At lumabas kami, nagsalita sa iba't ibang mga protesta. And at 6 years old, nagrarally na ho kami noon. Nagproprotesta na, pinapabagsak na yung diktadura. Talaga? Kahit ito, napakabata. So, ikaw? Opo. 6 years old until 9, no? Nung 9 years old, people power na yun. Kinampanya ko rin si Tita Cory. Actually, maraming beses po, ako yung nagpo-proxy, no? So, naging proxy rin ako nung panahong yon, no? Kaya, nung last campaign, marami nagsasabi, bakit puro proxy yung pinapadala? Sabi ko, yung mga proxy, yung mga pinakaminamahal sa kanilang buhay, yun yung pinapadala, di ba? Ang sabi ko po sa tatay ko, hanggang kailan ba ako magtatalumpati? Hanggang kailan ba ako magpupulat at hihipap sa iba't ibang ngaran? Hanggang kailan ba ang pagmamarcha at paglalagi natin? But that was really my childhood, no? Kumbaga po, I was 6 years old. I remember the day nung namatay si Tito Ninoy, yung buong family ko nasa airport. My parents, my brothers, nasa airport sila. Ako lang yung natira sa bahay. Kasi maliit ka pa. Well, kasi matabaho ako. Mataba ka. Oho, and ngayon, sabi ng nanay ko, sabi ng mami ko, kung magagulo, kasi at that time, may pwede kang i-fire hose, pwede kang i-tear gas.
hindi niya ako mabubuhat. Hindi ka mabubuhat sa taba mo. Sa taba, baka gulungin na lang po ako doon, no? Down the ramp, no? But, kaya, nagdesisyon po sila to leave me at the house. But I remember, no, nung hapon, bumalik sila at sabi nga, napinatay na yung tito ko. And talagang nag-iba yung buhay ho namin nung panahong yon. No? It really changed. No? Yung tatay ko, who was a businessman, he lost his clients. My mother, naalala niya nung martial law, talagang pag nasa grocery siya, iniiwasan siya ng mga taong kakilala niya noon. Kasi ayaw makita na may kasamang Aquino. Ganun kagrabe talaga, no? Wow. But after Tito Ninoy passed away, nagkaroon po ng mga request na magkaroon ng mga protest action. At lahat ng mga Aquino talagang ni-request na magsalita. Of course, Tita Cory was the first na ni-request nila. May Lola Aurora, and Chris, no, was another one na lagi nilang nire-request. But nung hindi na mag-abot-abot yung dami ng request at yung mga Aquino na kaya magsalita, umabot na po sa akin. At even at 6 years old, nakarami rin ho tayo ng mga speeches in all those different areas, no? And yun po yung naging childhood ko. No, but the speeches were written for you. They were written by my mom. So initially, isang yellow pad. Wala pa kaming, may computer na ba kami noon? Parang wala pa ata, no? 83. Wala pa. So naka-yellow pad ho yun. I memorized it. May tula pa yan sa dulo. Tula ng Gawa ni Ninoy. Iba-iba mga tula po through the years. No? May wow. tula na English, may tula na Tagalog. But Okay. usually, we would end by tula. So are you saying, an extraordinary, yung kinalakihan mong ganun? Opo, medyo iba siya. Nasaan yung batang naglalaro ng piko? Nasaan Naglalaro yung batang, pa rin po. Meron ka rin ganun? Opo, pero ang mangyayari ho niyan, papasok tayo sa school, Oo. uuwi, gagawin yung homework, matutulog, gigising, magdi-dinner. Pagkatapos ng dinner, mag-iikot na po yan sa iba't ibang mga lugar. Nung una ho kami nagtatalumpati, 4 na kanto ng Tondo. Yun yung pinaka-venues namin. At nung nagsimula ho kami, 4 na kanto ng Tondo in the 80s, 4 na oil drum, plywood, megaphone. Yun na yung entablado nung panahong yun. And swerte ka na kung may 20, 30 people in front of you. But eventually, nung 4 na kanto ng Tondo, eventually, naging mga town plaza. Yung town plaza, naging Araneta Coliseum. Yeah, but are you saying na as a child, you just accepted all of this? Hindi kayong batang, teka muna, gusto kong maglaro or something, I want to watch cartoons. Sobra akong it was my, I was so happy. This. Hindi na accepted, I embraced it. Kasi I felt I was doing something. Nakita ko, yung mga magulang ko, yung mga tito-tita ko, talagang todo-todo yung pagbibigay nila ng oras nila para sa struggle. Naisip ko po, ito yung share ko. Ang ina ni Bam ay si Melanie Aguirre at ang ama naman niya ay si Paul Aquino, ang nakababatang kapatid ng napaslang na si Ninoy Aquino. Pero kung susuriin niyong maigi ang kanyang mukha, napakalaki ng pagkakahawig ni Bam sa tiyuhin. Kaya hindi malayong madalas silang mapagkamalang mag-ama. How does that feel na carbon copy ka ni Tito Ninoy? Well, alam mo, Carbon copy talaga. you know, it's interesting kasi... How did that happen, Well, grade 6 pa lang ho ako, sinasabi ng mga tao, kamukha ko siya. Ever since lumabo yung mata natin at nagsalamin ako, grade 6. So, how old bang grade 6? 12 years old, no? 12 years, 11 years old, 12 years old. Kumbaga po, 24 years nang sinasabi sa akin na kamukha ko yung tito ko. Ngayon lang, on national TV. But before, pag personal, kamukha mo talaga tito mo, ganyan. Tanggap ko na ho yun. Pero yung pag sinasabi ng mga tao, especially yung mga senior citizens natin, na umabot talaga kay Tito Ninoy, kapag sinasabi nila, uy, Bam, naalala namin siya sa'yo. That's the best compliment I've received. The biggest compliment. Talaga yung puso ko parang tumataba talaga ng konti, no? Kasi idol ko siya. It's a big part of my life. Yung katapangan niya na-inspire ng napakaraming Pilipino. Bakit ka hindi matutuwa kapag kino-compare ka sa taong ganyan? So, especially mga journalists po, mga broadcasters sa probinsya na senior citizens na, nakasama na sa Times. Ay, nako, pag sinasabi nila, nako, naalala ko yung tito mo sa'yo. Ay, nako, it's really a big compliment. It's just amazing na ikaw yung kamukha, hindi si Noynoy. With apologies to the president, pero talaga naman, ikaw yung kamukha but what you see is what you get. Lang, diba? But ano ba yun? wala ho tong plastic surgery, ito na yun. Talaga. Natural. Paano kaya yun, Hindi ko talaga alam. Dahil talagang magkamukha ang magtiyuhin, sino pa nga ba ang may king na gumanap na Ninoy?
Haba, walang iba, kung hindi si Bam. Sa isang espesyal na documentary film na ito, na ginawa para sa pag-alala sa 26th anniversary ng kamatayan ni Ninoy, si Bam mismo ang gumanap sa papel ng yumaong Tito Ninoy. May nagsabi, it's the hairline. It's really not the face, it's the hairline. Is the hairline? Pareho kaming hairline. Yun yung analysis ng isang nakausap ko, ha? The glasses helped a lot too. Kasi, di ba, ganyan siya. Well, he had different glasses, iba-iba. Ito lang kasi uso to ngayon, eh. Oh. Pero, through the years, no, meron siyang metal, meron siyang, yung parang may bridge, yun yung sa 500, di ba? Yes, yes. Palagi ko po, whatever I wear, that comparison will be there. I don't mind, kasi pogi siya. So, pag sinasabi ng mga tao, ang kamukha mo pogi, kamukha mo, isang tao na pogi, magpasalamat ka na lang, di ba? Pati ang pagkahilig sa paggamit ng palayaw. Abay, nasa dugo rin pala ng magtito. Now, uso daw sa pamilya ninyo yung palayaw-palayaw. Oh, Tama okay. ba? Tama ba yun? Like, Ninoy was... sa bagay, may Ninoy, may Noy-Noy, May Noy-Noy. may Bam-Bam. Iyo ba, Bam-Bam? Bam-Bam ho, when I was growing up, nung high school, naging Bam na lang. Naging Bam na lang. Oho. But your real name is... Paulo Benigno. Paulo Benigno Aquino. The fourth. The fourth. Oho. The fourth. So, Pero yung fourth ko sa Paulo, hindi siya sa Benigno. alright. But we cut it short na lang during the campaign. Oo. Kasi masyadong mahaba sa balota yung Paulo Benigno Aquino IV. Oo. So, ginawa hong Benigno Bam Aquino. So, naputol yung ibang mga pangalan. And thankfully, mukhang So you want okay to be naman. you want to be known and called by your constituents as, As Bam. Sa probinsya ng Tarlac, matatagpuan ang pre-war two-story mansion ng pamilya Aquino. May kabuoang lawak na 1 ektarya ang lupa na kinakatayuan nito. Sa unang pagkakataon, ipasisilip ni Bam ang bahay na talaga namang malapit sa puso niya. Powerhouse, welcome sa Concepcion, Tarlac, ang hometown ng mga Aquino. Nabuo ito noong 1930s at ito yung isang nirigalo ng aking lolo sa aking lola. And matagal na itong bahay na to, pero marami na rin siyang napagdaanan. Napagdaanan na yung World War II, napagdaanan yung martial law, napagdaanan yung pagtakbo ni Tita Cory, pagtakbo ni Pinoy. Nauso ang European-inspired structure sa pagpapatayo ng bahay. Madalas may bubong ito na gawa sa red tile at may neoclassical columns. Madalas na off-white ang kabuuan ng bahay. Ang mga bintana, kalimitang gawa sa nara. Taong 1987, nang ideklara ng National Historical Commission ang ancestral house ng mga Aquino na isang historical site. 3 henerasyon ng mga Aquino ang nanirahan sa bahay na ito. Mula sa lolo ni Bam, ang katipunerong si General Serviliano Aquino, ang anak nitong si Benigno Sr., hanggang sa tito niyang si Ninoy. Kaya naman ito ang tinaguriang Home of the Patriots ng pamilya Aquino. Ito po yung marker na nagsasabi na isang National Historical Site na po ang bahay na ito. And kami naman po, sinisikap po namin na ma-maintain ang bahay na ito upang yung mga bisita, usually po mga estudyante, pwede po silang pumunta, makita yung mga litrato, yung disenyo, yung architecture, maalala nila yung mga tao sa ating kasaysayan na nagbigay ng kanilang buhay at sarili para sa ating bayan. Diyan lumaki sila, lahat? Yung magkakapatid na Ninoy and... Opo. Opo. Si Tito Ninoy was born there. Oh. Yeah, and nung nag-mayor siya, tsaka vice mayor siya, dun siya. Doon siya. Yes, and 2 years ago, they put it in my name. Oh. So, it is actually my Nice. house. It's now your house. Opo, at yung residency ko ay Concepcion, Tarlac dahil sa bahay na yan. Actually, kung makikita po ninyo, sinikap talaga namin na ma-preserve yung architecture, tsaka yung forma ng bahay, kung paano ito noong 1930s. Kung tutuusin, yung paggagawa po ng bahay, yung estilo at disenyo, yan po yung usong-uso nung panahong yon. Kaya sinikap po namin na ma-preserve ito. At kung tutuusin, itong kahoy po na ginamit para sa bahay na to, marami po sa mga kahoy na ginamit for this house ay hindi na po mabibili sa merkado dahil bawal na. Sa sala,
Tampok ang mga kagamitang yari sa Nara. Ito, syempre, bago na yan. Pero kung tutuusin, yung sala mismo at yung furniture, ito rin po yung furniture na ginamit po noong 1930s. And ako naman, personally, na-imagine ko lang yung mga tipo ng mga meetings, yung mga nangyari dito, mga na-witness na ng bahay na ito over the years, no? Ito pong sala na ito, no, kung makikita ho ninyo, marami na rin mga pictures ng mga pamilya ng Aquino. Of course, yung family ho namin nasa corner na ito. Nandyan rin naman yung mga iba't iba pang mga pamilya. So, syempre, yung mga iba't ibang pamilya po, may pinili na mga corner sa bahay. Ito po yung immediate family ko. So, as you can see here, these are pictures of my brothers, my parents, yung mga pamangkin ko. Nandito po yan, no? At ito na siguro yung pinaglalagyan ng aming mga photographs. No? Mamaya po, makikita ninyo na yung mga pictures dito sa bahay na to ranges from the 30s all the way to the present time. Yang mga So, ito yung dining room, no? Napakahaba ng dining room table. And again, na-witness ko na rin, napakaraming importanteng meeting nangyari sa kwartong ito, no? Again, mula nung 80s, at least nung time na yun, buhay na ako, nakita ko kung paano nag-meeting yung mga tao para lumaban sa diktadura, hanggang sa current time na yung mga ibang politicians, ibang mga importanteng tao sa ating kasaysayan ay nagmi-meeting dito para mapag-usapan ng mga importanteng bagay. Usually, sa mga family gatherings, dito rin nagsasama-sama yung pamilya. And you can imagine kung gaano kagulo at gaano kaingay yung mga lunch at kainan na nangyayari dito. And if you notice rin, no, bukas na bukas yung room na ito, no? Kitang-kita mo yung nasa labas, napakahangin. Siguro kasi nung panahong ginawa ito, wala namang aircon. So, you can really see the architecture of the house in this room at kung paano siya nagamit talaga bilang isang meeting area ng maraming beses at ng maraming tao. Actually, yung chandeliers natin, tsaka yung mga light fixtures, karamihan yan original pa, no? Sinikap talaga namin na i-preserve siya. Siyempre, yung mga bombilya, bago na yan. But as much as possible, yung kahoy at yung mga fixtures, yan pa rin yung nagamit noong 1930s, no? May mga ilan siguro nabasag na o pinalitan na. But as much as possible, yan pa rin yung makikita ninyo. Kaya kapag yung mga estudyante pupunta dito, hindi lang siya para makita yung unang bahay ni Ninoy Aquino or yung ancestral home ng mga Aquino, pero ma-appreciate rin yung architecture at yung mga disenyo noong 1930s. Agaw pansin naman ang staircase na ito na yari din sa Nara. So actually, yung isang bago dito sa bahay na ito na siguro pwede pa nating palitan, itong window na ito, no? Noon, ano po yan? Stained glass, yung parang sa simbahan. Pero nabasag siya many years ago at hindi na kami nakapaghanap ng pwede magbuo ulit ng stained glass window dito. So pinalitan na lang siya ng transparent, pero siguro in the future, baka pwede siyang ibalik sa pagiging stained glass design. Batid ng lahat kung gaano katalino ang yumaong si Ninoy Aquino. At ito ang isa rin sa mga nama ng katangian daw ni Bam mula sa tito. Sa katunayan, consistent honor student si Bam mula elementarya hanggang kolehiyo sa Ateneo. Ang pupuntahan po natin ay ang magiting na probinsya ng Bulacan. Tara na't kilalanin natin ang mga kago-negosyo doon at alamin kung bakit ang originality ay importante sa pagnenegosyo. Let's go! Bukod sa pag-aaral, pinasok din ni Bam ang pagiging host sa telebisyon. Pero taong 2001, nang tuluyan na niyang pinasok ang mundo ng government service nang mahirang siya bilang commissioner ng National Youth Commission o NYC, isang chief youth policy making arm ng gobyerno. Nung nagtatrabaho ka sa National Youth Opo, Commission, yes. that was under President Yes, Arroyo, di ba? yes. So how do you reconcile that with your... Well, alam mo, maraming pumasok sa government ni President GMA who had very high hopes, who had a lot of idealism. If you remember, after EDSA 2 yun, di ba? Oo. So, marami po sa amin, from civil society, mga youth leaders, pumasok yan. By the time that I left in February of 2006, palagay ko, kukunti lang natira.
very few were left there. Oo. So, if you look at my track record naman ho dyan, makikita mo, tapat na tapat tayo, walang bahid ng korupsyon, at nagawa natin yung kinakailangan gawin para sa sektor ng kabataan. But by the time 2005, 2006 happened, talagang gumugulo na. And when my term ended, I said, kailangan ko na mag-iba ng career. And I was jobless, no? I was jobless. Yun yung panahon na umalis yun ako from TV hosting. Oo. So, hindi siya madali, pero alam ko yun yung tama, na umalis na. At wag nang mag-pursue ng isang career sa gobyerno under GMA. Para maipagpatuloy ang layuning makatulong sa mga mahihirap, itinayo niya ang Micro Ventures Incorporated o MVI sa tulong ng isang kaibigan. Basically, ibig sabihin lang nito, negosyong nakakatulong sa tao. Yun siya. Kumbaga, hindi siya NGO, hindi siya normal na kumpanya, na corporation na for-profit. Siya ay isang negosyo na nakakatulong sa tao. Ang MVI ay isang social enterprise na nagpapatakbo ng Hap Pinoy Program. Ito ay isang programang naglalayong gabayan ang mga may-ari ng sari-sari store sa bansa para mas mapaganda ang pagpapatakbo nila ng kanilang negosyo. So my work ko in the past so many years has been with poor communities, kung paano sila pwedeng umangat gamit ang negosyo, kung paano pwedeng gumanda ang buhay gamit ang negosyo, gamit ang trabaho. And palagay ko po, no, kung talagang mabigyan natin ng sapat na pagkakataon ang mga kababayan natin na magkatrabaho, makapag-aral, makapagnegosyo, kaya ho natin makita na sabay-sabay tayong aangat. And kung hindi nangyari yon, kung hindi tayo umalis, hindi mangyayari yung Hap Pinoy. And I'm just happy na I made the right decision at the right time. Yung mga bumabatikos po, ano lang yan eh, during the campaign nung tumataas yung numbers natin, suddenly nilalabas nila. Of course, pag nilalabas nila yan, they make it look like we stayed until 2010. No? We actually stayed until February of 2006. So there was a lot of time after that. And actually, yung isa sigurong hindi rin na pag-uusapan, yung trabaho namin sa microfinance, kaya ako nakapasok dyan dahil sa, yan yung naging advocacy ni Tita Cory. And before she passed away, she organized the microfinance sector. Pumasok tayo a few years later so we could help that sector grow and help that sector provide more services to their borrowers, no, yung mga mahihirap na kababaihan. So, kung tutuusin po, ako naman, yung time ko dyan, naka-record ho lahat yan at ang mga nagawa natin. I'm not ashamed of that time kasi nanilbihan po tayong tapat sa sektor ng kabataan. Eh ako naman po, I've been working in NGOs and social development, social enterprise. Mga larangan na hindi ka naman pwedeng kumita ng limpak-limpak na salapi. Exactly. Oh, So, that's the point, eh. kailangan masanay ka sa ganong klaseng lifestyle, no? Oo. Again, I'll repeat, no? That salary, that's more than most Filipinos will ever get. Correct. So, palagay ko po, kailangan, tama lang siguro na mamuhay ka sa kinikita mo talaga and you live within your means, no? Hindi lang siguro politiko. Maraming, even ordinary citizens live beyond their means, eh. Oh, mahirap po 'yon, no? Alam niyo po yung programa that we run, no, yung Hap Pinoy program, marami kami natutulungan ng mga maliliit na negosyante diyan. Yan yung isa sa mga unang leksyon. You live within your means. Kung gusto mo ng mas magagandang bagay sa buhay mo, magtrabaho ka para mas kumita ka. And in our case, syempre, pareho kami magtatrabaho, pareho kaming may income. Hopefully, I'm sure, sapat na 'yon, no, para sa pangangailangan namin. No? Having children? Hopefully soon. Having children? How many children do you want? Just a small family, maybe 1 or 2. Ang tipid naman! Have you talked? Sunod naming binisita sa ancestral home ng mga Aquino, ang opisina ng lolo ni Bam na si Don Benigno. So ito po yung study ng aking lolo at ni Tito Ninoy, no, nung siya yung naging mayor ng Concepcion. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga paborito kong kwarto dito sa bahay. Dahil kung makita ninyo, talagang yung furniture, talagang 1930s pa. Plus, yung mga pictures natin dito, kitang-kita po natin, napakabigat pagdating sa kasaysayan. May mga pictures ng aking Lolo Benigno na kasama sila President Quezon, si Senator Rojas, Senator Osmeña, mga tao po, nakikita na lang natin ngayon sa pera. So, if you look at the pictures, talagang mai-imagine mo yung tipo ng history na naranasan po ng kwartong ito. Ito pong upuan ito at itong desk na ito, gusto ko rin arborin, no? Pero ayaw ho ng mga family members natin. Sabi, dapat hanggang dito na lang. But can you imagine that this was used not only by my grandfather, pero pati rin po si Tito Ninoy. Ito po yung lolo ko, si Lolo Benigno. And kung tutuusin, yung lola ko,
nabiyudo po siya. Yung lola ko was his second wife. And this house, sa pagkakaalam ko, yung kanyang nirigalo sa aking lola. No? Of course, when my lola naman married him, doon po, no, nagkaroon ng maraming anak at kasama na po doon yung tatay ko, si Tito Ninoy, si Senator Butch, Senator Tessie, at marami pang iba. So this house was really, talagang punong-puno ng tao at talagang ma-imagine ho ninyo na yung lola ko, na byuda rin siya ng maaga, was really able to use his house to raise her family. So ito po yung aking lola. No? I was very, very close to my grandmother. Matagal na rin po siyang yumao na. Isa siya sa mga pinakamalakas, matapang na babae na kilala ko. In fact, palagay ko yung katapangan ng marami sa mga Aquino nanggaling talaga sa kanya. She was very prayerful, very loving, at ito pong bahay na to, talagang mahal na mahal niya. Kaya hindi mo maiisip ang ancestral home na ito na hindi mo naiisip si Lola Aurora. Isa si Bam sa mga nakasaksi sa tibay ng pagsasama ng Tito Ninoy at Tita Cory niya. Ito marahil ang naging inspirasyon niya sa buhay, kapiling ang tinuturing niyang woman of his dreams. Tell me about your love life. How did you meet your wife? Okay. Si Timmy ho, my wife, my girlfriend for 7 years, no, bago kami kinasal. 6 years bago kami kinasal. And we met sa National Youth Commission. I was chairman of the NYC from 2003 to 2006, and she was a delegate of one of our exchange programs, yung very prestigious Ship for Southeast Asia Youth Program. Siya po yung NCR delegate. Doon ko po siya nakilala. That's about 2004. And then, hindi ko siya niligawan nun kasi iba yung attached kami to different people nung panahong yon. But the year later, nung nag-volunteer po siya para mag-staff dun sa next batch ng mga delegates ng programa, yun po yung panahon na palis na rin ako sa National Youth Commission. So doon ko po siya niligawan. And that's 2005, by the way. December of 2005. And from then until now, we've been together, no? And your wife? And my wife, sabi nga niya, pinaka-importante nangyari sa NYC. Yes. Oh, and alam niyo po, if that challenge, talagang nasubok ko tayo dyan eh. And for the next 7 years, we would work in poor communities, we would work with microfinance institutions, with NGOs. Doon po tayo na-expose sa mga paraan na talagang gumanda yung buhay ng mga kababayan natin. And our program, Happy Noy, through the years, nakukuha na rin po ng awards mula sa United Nations, World Economic Forum, so on and so forth, no? When did the realization come to you na this is the woman that I want to be the mother of my children and to live with me until I, get old and gray? There was a time ho kasi na she lived abroad eh. Nagtrabaho siya sa Shanghai for a year. Okay. And girlfriend mo na siya noon? Oo naman. This is just a few years ago. Okay. And malaking ano ho yun eh. Malaking test yun sa isang couple, di ba? Na yung isa aalis. Although, distance. very specific naman yung panahon niya na mawawala siya. 1 taon talaga. 1 taon. Siyempre, talagang masusubok talaga kayo kasi aalis yung isa, magkaka-long distance relationship kayo. Nung panahong yun, doon ko talaga naisip na this is it, di ba? That she's the one. She's the one. Kaya nung umuwi po for Christmas, talagang sinamantala ko na yung oras, doon ako nag-propose. What was it in her that, that made you realize that she was the one? First of all, talagang magaling siya. She's an achiever. She does really well. She's very kind and sweet to me, at least, no? And sa kanya po, nakikita ko talaga really good partnership, no? Not just, kumbaga, nag-transcend na kami from parang, we're still quite romantic. And, really? And to be honest, kahit 7 years na, it doesn't feel like it's a 7-year relationship. We're still very much in love with each other, kung tutuusin. But aside from that, no, nakikita ko rin sa kanya na yung mga gusto ko rin gawin para sa bayan, the hopes and dreams I have for our people, nakikita niya na hopes and dreams niya yun, no? That as much as I am nationalistic, she is also as nationalistic. Iba lang yung field namin. Iba lang yung ginagawa niya, iba yung ginagawa ko. Pero pagdating sa mga gustong gawin para sa bayan, palay ko po, magkatono kami dyan. Kasi that's already, beyond na yan yung, yung
purely romantic. No? Although we're still Okay. quite romantic and we're still quite sweet. But nakakita ka talaga ng somebody who you can really build your life with, and yung mga pangarap mo, hindi lang para sa iyong pamilya, kundi para sa ibang tao, ano ho kami dyan? Talagang magkatono po kami dyan. Wow, I'm glad to hear that, huh? Kasi I've always said, you know, you really need a woman to be able to do what you want. You know what I'm saying? To bring out the best in you. Yes, you really I agree. need a woman. Talagang kailangan meron nun. Oho, sana nanonood siya. I agree. Sa ngayon, wala pang isang taong kasal sina Bam at Timmy. Ang tanong, handa na kaya ang bagitong senador na bumuo ng sariling pamilya kasabay ng pagpasok niya sa politika? Having children? Hopefully soon. Having children? How many children do you want? Just a small family, maybe 1 or 2. Ang tipid naman! Matipid pa ba yun? 1 or 2 lang? Well, ano ho You come from a big family. Well, 3 ho kami. 3 boys. Oh. 3 boys. Yung sa wife No, ko, but from 2 the lang Aquino sila. side, I'm talking of the Aquino side, di ba? Marami sila. Marami magkakapatid. May Oh. first nuptial at second nuptial Oh, pa. tignan mo. Oo. Tapos ikaw, maybe because, maybe that's why, no? Well- Ayaw mo ng malaking pamilya. Well, ako po, in terms of growing up, 3 kami magkakapatid. Oo. Palagay ko, yun yung nakasanayan ko Just a small family. Just a small Oho, family. Oo. yes. So my question is this. Mm-hmm. Mag-senador ka na nga, no? Magkano yung masweldo ng senador? 90,000 90,000 naman plus ang plus. senador. Plus allowances, plus ganyan, no? O ba, marami din yung minus. Marami rin ho yung Marami minus. rin minus Pero yun. kung tutusin naman ho, hamak naman yan mas mataas kaysa sinasweldo ng karamihan ng mga Pilipino. So, I think you can get by, definitely. Plus, double income family kami. At matagal na rin namin pinlano yon. So, I think it'll be more than enough to get by. You meaning to say, your wife has work? Of course, yes. Kumikita din siya? Yes, definitely. Parang ibig sabihin mo, dapat siya magtrabaho, ganun ba? Alam mo, Ganun ba arrangement sa panahon ninyo? ho kasi ngayon, kailangan double income family na kayo no? I mean, kung gusto mo ng a certain lifestyle, kailangan pareho nagtatrabaho. In fact, marami pong pamilya, yan ang gusto nila, parehong productive, ano? So nag-usap rin kami ng asawa ko. Of course, she has her own career. She's also very successful sa career niya. Napag-usapan ho namin na whatever happens sa kampanya, whether you win or you lose, we will both continue working on our careers, no? And I support her. I'm very supportive of her. So, have you talked to her on the level of, alam mo, malita kinikita ng public servant? Bahala ka na, babe. Ganon. Meron ganon. Meron usapan ba na, parang si Ninoy, di ba? Talagang nabuhos sa public service, no? Parang, ganon ba? Meron ganon? Not exactly, no? Pero kung tutuusin naman, pareho kaming kumikita, pareho kaming may share sa pamilya namin. So, I think what's important is pareho kayo nagtutulungan. At the same time, kailangan, syempre, hindi ka pwedeng masyadong magastos, to? Kung yung buhay ng isang public servant, gaya ng kinikita, dapat yung lifestyle nyo, ganito rin. Pero, wouldn't you want to send your children, your future children, to the best schools? Kaya naman, ho. Palayo, kaya naman. Kaya na yun? Hindi mo papadala sa abroad. Pero dito sa Pilipinas, kaya naman po yun. Kung tutusin, pwede naman ho yung pagplanuhan. Dapat may mga savings kayo, may mga investment. Again, marami pong pamilya, nagagawa po nila yan with less than that amount. So, dapat ho, masabayan nyo na lang yan. And talagang matuto kayo na you live within your means. I think yun yung pinaka-importante. Kasi, pag sinasabi nga ng mga tao, napakababa ng sweldo ng mga senador, mga ganyan. Sa loob ko nga, yung karamihan ng mga Pilipino, hindi aabot sa ganyang klaseng sweldo eh. So, kailangan lang talaga, you have to live simply, alam nyo yung kakayahan ninyo, at wag nyo nang gustuhin yung mga bagay-bagay na hindi nyo ma-afford. Palagi ko, dyan nagsisimula yung maraming problema ng maraming politiko, no? You live within your means and you live simply. Kung after all, tumutulong ka sa taong bayan, kailangan masanay ka sa ganong klaseng lifestyle. Pinili mo yan eh. Yang mga nabang... Happy memories, ika nga, ang naaalala ni Senator Bam Aquino tuwing bumibisita siya sa ancestral house ng kanyang pamilya. So, ito po yung master's bedroom. Actually, noon, kung di ako nagkakamali, yung kama ata nandito sa kabilang side, no? But, ito yung naging kwarto ng lola ko. And more significantly, ito po yung kwarto ni Tito Ninoy nung siya yung mayor. Nung siya po yung naging mayor ng Concepcion Tarlac,
dito sila tumira with Tita Cory, and I think hindi ako nagkakamali, si Ate Bolsi, dito rin siya nung first few years niya. Ito yung naging pinaka-home base nila dito sa Concepcion. Noon po, merong swimming pool, noon may stables dyan para sa mga kabayo, at yung narinig kong kwento, kapag nag-iikot si Tito Ninoy dito sa Concepcion, nakakabayo siya. And that of course is many years ago when he was a very young mayor in his 20s. Isa sa mga natatagong kayamanan na matatagpuan dito ay ang cane collection ng lolo niya. Bakit ito significant? Hindi lang dahil marami siya, kung hindi dahil yung ibang mga cane na yan, may mga nakatagong espada. Okay? So I guess, ganyan nung unang panahon talaga, yung mga baston po nila ay nagagamit for different things. No? Kung hindi ako nagkakamali, nung bata ako, meron dyan, pag binukas mong gano'n, meron siyang sword, meron siyang espada. Yung iba naman, pag binukas mo, meron payong. So, nung bata ako, parang pinaglalaroan namin yan. And again, it shows a different time. No? Kasi nung unang panahon, lahat nakabaston. Siguro kahit di naman pilay, nagbabaston. Ngayon, di nyo na po nakikita na nagbabaston yung mga tao. Huling ipinakita ni Bam ang patio na naging saksi raw sa maraming pagtitipon ng mga Aquino. Yung kwento po sa akin ng aking mga tito at tita at ng tatay at nanay ko, noon daw po, ito yung ginagamit na pag may mga events, pag may mga kasal, may mga salo-salo nung Concepcion, ginagamit daw po yung area na to kung saan nagsasayawan yung mga tao, ginagamit ng buong bayan, no? Kaya binuo po namin ito, no? Nasira na ito, naging baku-baku na po. But we restored the tiles, we restored the colors para maganda siya ulit, no? At siguro, balang araw, magamit ulit ng mga tao para sa mga iba't ibang activities nila. We're just happy to be able to show this part of history sa mga tao pong bumibisita dito po sa aming ancestral house. Kaya usually po, kapag panahon na ng eskwelahan, may makikita po kayong mga bata dito, mga estudyante, pumapasok, nakikipag-picture. Sana po sa kanilang pagtingin dito po sa aming ancestral house, maalala po nila ang mga taong nagmahal sa ating bayan at sana ma-inspire din sila na magmahal din sa ating bayan. Tunay na may espesyal na lugar sa puso ni Bam ang mga kwentong nabuo sa loob at labas ng ancestral house nila. Samantala, pinaghahandaan naman ngayon ng batang senador ang pagbubukas ng pintuan ng magiging pangalawang tahanan niya, ang Senado. Pagdating mo sa Senado, Opo. ano-ano ba yung mga pinaghahandaan mo doon, no? Ng pakikisama? Because politics is, to my mind, a very complicated situation, hindi ba? Totoo po, totoo po. Hindi porket ninais mo, kahit buong-buo, yung puso mo, sama mo na pati atay, pati kidney, lahat, di ba? Na. Gusto mong gawin yun. Pero iba pag pumasok ka na sa politika eh. Well, totoo po, no? Of course, kailangan para mapasa ang isang batas, kailangan, syempre, talagang may partnerships ka with the other senators, may partnerships ka with Congress, and of course, the President who has to sign the bill finally, no? So, palay ko naman po, may kakaya naman po tayo dyan na may tulak itong mga bagay-bagay na ito. Iboto po natin ang Team Pinoy, mga taong malilinis, handang manungkulan, handang manilpihan para sa ating bayan. At bilang pinakabatang senador ng kanyang henerasyon, kaliwat kanang batikos ang ipinupukol sa kanya kahit noong panahon pa lamang ng kampanya. Ang pati ko sa'yo noong panahon ng kampanya, masyado ka nga nagmamadali eh. Bakit ba senador agad ang pinuntirya mo? Pwede ka naman mag-umpisa ng, sa Congress, halimbawa na, Well, sa lower house. No? Ba't agad senador? Well, marami ho sa mga programang tinayo na natin, the sectors we have been working with, lahat ho sila national in scope eh. Kung tutusin po yung years natin sa youth sector, the largest sector right now in the Philippines, ang kabataan. Yan po, kung may magtatrabaho po dyan, kailangan national in level rin yung tipo ng suporta na kinakailangan. Yung mga sektor po ng mga maliliit na negosyante, yan ho, nationwide din po yan. So naisip po natin, kung gusto talaga natin makatulong sa mga sektor na ito, kailangan po national level rin yung ating posisyon na gustong i-aspire for. And kung titingnan nyo naman po yung mga tumatakbo at naging senador, so, kung tutuusin, di naman lahat nagdaan sa Kongreso. In fact, mas marami pa nga yung hindi dumaan sa Kongreso. You have Lauren Legarda, Grace Poe, Sonny Trillanes, Gringo, Senator Gringo Honasan, Senator Coco Pimentel,
Sino po ba? Senator Jamby Madrigal. Napakarami po, hindi ho dumaan sa Kongreso. So, palagay ko, medyo myth yan na kailangan dumaan muna sa Kongreso. I think yung importante, merong pinaglalaban na sektor o may pinaglalaban na issue na national national level, no? And in our case, yung pagtrabaho po natin sa sektor ng kabataan at yung pagtrabaho natin sa sektor ng mga maliliit na negosyante, ito ho, mga sektor na nakakailangan talaga ng malawakang pagtulong. Yeah, but how did you feel? Noon, yun. Ang daming ano sa'yo Marami na tinatapon na mga... masakit pa rin, pero to a certain extent, mas grabe pa rin yung kay Pinoy Mas grabe yung mga binato sa kanya. Mas grabe yung binato kay Tita Cory. Kung tutuusin, if you remember that time, no? I mean, yung sa kanila, grabe talaga yung mga binato sa kanila. Hindi lang mean, talagang yung pagkatao, talagang niyurakan talaga. Pagdating naman po sa akin, palagay ko, hindi pa kalingkingan yung mga bati ko sa akin. So, kahit masakit siya initially, tanggap na lang, no? And sa loob ko, sana manalo para I can show them na I can prove them wrong. And at this point, yan na yung usapan Performance na yung usapan. So, 6 years to? Sana yung mga taong naniniwala, ipagpatuloy na yung paniniwala, pero yung mga taong hindi naniniwala, hinihikayat ko po sila na samahan tayo dito sa ating mga gustong gawin para sa bayan. Sana we can convince them otherwise. At bilang miyembro na itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa, tinitiyak ni Bam na magiging kaisa siya ng pinsan niyang si Pangulong Noynoy Aquino sa pagsugpo sa katiwalian dito sa bansa. Merong mga nagsasabi na napakaganda ng mga nabanggit mo, Senator. Opo. Pero sabi nila, kaya pumasok ka na daw ng politika. It will corrupt you. It will corrupt me? Politics will... No, not you, but I'm saying that in a general sense. I know. It corrupts the person. Kasi daw yung mga sistema sa loob dyan, talagang ibang klase daw I worked in social enterprise, di rin ho madali buhay na yan. Naging kasama na rin ako sa gobyerno, hindi rin ho madali buhay na yan. But throughout all of that, palagi ko naman nagawan ho natin ng paraan na naging tapat tayo, naging malinis, at hindi ho tayo naging corrupt, no? At palagi ko po, I'm hoping, with the help of my family, my wife, and lahat ng mga nagdadasal para sa akin, ipagpapatuloy po natin yan na hindi tayo makakain ng sistema. Sabi nga ho nila. What makes you think ikaw yun? Well, alam niyo... Ano kakayanan mo? Sumulpot agad yung Bam Aquino, ha? Sino ba yan? So young. A young man too much in a hurry. Well, alam niyo, parang ganyan dating kung tingin niyo wala kayong kakayahan na baguhin yung mga bagay-bagay that you can't make a difference, huwag ka na tumakbo. Ba't ka pa tumakbo kung tingin mo wala kang magagawa? Correct. Ano yung gusto mong baguhin agad? Well, ako unang-una, we can see naman ang economy natin, tumataas siya, gumaganda siya. Pero yung inequality natin, napakataas pa rin. Okay. So which means na yung pinakanangailangan sa Pilipinas, hindi nila naratnan yung ganong klaseng pagganda ng ating ekonomiya. Yung mga nabanggit ninyo ay napakasarap pakinggan. Opo. Sa totoo lang. At karamihan sa mga sambayanan, yan ang iniintay. But it's the same statements from everybody. All of you candidates. Everybody will say that, no? So what I want to pick out from your brains is, paano? Paano ba talaga? Hindi yung ang dami niyan Every time there's election, Senator Bam, lahat ng kandidato yan ang nadidinig naming mga botante. Diba? Pero yung kung paano talaga, paano ba yung ang edukasyon maibigay ang pagkakataon sa lahat? Paano ba yung ibaba ang kagandahan ng ekonomiya, ibaba para yung mahirap siyang makinabang. Yung mga ganun din, paano ba? Okay. Unang-una, pag sinabi nating pag-angat mula sa kahirapan, ang importante dyan, mayroong trabaho, mayroong negosyo. Yung trabaho, importante ho yan. Kasi kung walang trabaho, hindi ho tayo makakaangat sa ating kinalalagyan. Paano dadami ang trabaho? Dadami ang trabaho kung meron tayong investments, both local and international. So, kinakailangan po, bilang isang mambabatas, meron ka mga provision na maghihikayat sa mga investors na mag-invest sa ating bayan. Meron ka naman naiisip na Opo. Ano First of all, kailangan may level playing field tayo. Walang mga pinapaboran. Kailangan po, mas maganda po yung ating mga... Back to corruption, of course, no? Yeah. Pero marami rin ho yan pwedeng gawin, no? Mga zones na kung saan may incentives yung mga pwede mag-invest dito. Papasok dyan yung presyo ng kuryente, yung cost of doing business, anti-corruption, all of these things, no? Pangalawa, sa negosyo. Right now, ang ating microfinance industry,
Isa yan sa mga pinakamagaling na microfinance industry sa buong mundo. So we're looking at 8 million more families na pwede mabigyan ng pondo para magtayo ng kanilang maliit na negosyo. But you will be a legislator. How will you do that? By providing incentives po to our microfinance industry, mga provisions po to help them grow, to help spur the growth of that group, mga provisions po for both private and public training institutions na makatulong sa ating mga kababayan gusto magtayo ng negosyo, and tutulong sa mga gusto magtayo ng negosyo, financing kahit walang collateral, access to market programs, training programs. Yan po, pag pinagsama niyo po yan yung mga very specific programs na pwede pong lumaban sa kahirapan sa makatulong tayo na matulak ang mga programang yan bilang isang legislator. Whew! Haba. Ang hirap ng tanong niyo eh. That's a tall order. Oho. Naku, you're on national television, ha? Oho. Sisingilin ka dyan ng mga bumoto sa'yo. Actually, sa totoo lang ho, excited na ako. No? In a few days, hopefully, talagang senador na ho talaga tayo. Ngayon pa lang po, we're so excited na talaga to really push for these reforms already. Senator Bam, maraming salamat Thank you, Tita Mel. for this time. And pagka na-achieve mo na yung mga napakagaganda, no? Balik ka, ha? Opo. Sa tulong ng taong bayan, ma-achieve po natin yan. Thank you po. Thank you so much. Thank you. Marami ang nag-aabang sa magiging estilo ng pamumuno ni Senator Bam Aquino sa Senado. Ang pagkakahalal sa kanya ay isang hudyat na handa na ang bayan sa bago at mas batang pamumuno sa ating gobyerno. Ako po si Mel Tiangco. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo kaming silipin ang bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse. Oras na para malaman yung State of the Nation. Sa ngalan ni Miss Jessica Soho, ako po si Rafi Tima. Magandang gabi. Ako po si PR Kanghel at ito ang State of the Nation. Department of Health nagbabala laban sa 4 na dengue strains na pwede raw makuha ng isang tao. Because meron ngayong bagong strain sa Visayas, it's just a matter of